Hello mga pare koy, discuss naman natin ngayon kung paano gamitin yung latest Erlang Simulator at saka about Fresnel Zone na rin. Importante ito lalo na kung nagpaplano kang maging wireless ISP operators or WISP kung tawagin. Kasi mounting ng kahit anong wireless device or antenna plays a key role in its performance. Makakakuha ka ng maayos na resulta out sa average device kung tama yung pagkakamount or install natin. Makakasira naman sa performance ng antena kahit high performance device pa yan kung mali naman yung pagkakamount or alignment natin. Kaya importante, always look feasibility of any link bago tayo magumpisa. Para sa feasibility ng kahit anong UBNT link, pwede natin gamitin yung Erlang calculator. So ito yung Erlang simulator ng UBNT. Ito yung link niya, i-bookmark mo na lang sa PC mo para madali mo siyang ma-access. Create ka na rin ng account. Purpose nito is to simulate yung link natin para malaman natin yung Fresnel zone clearance, expected capacity, saka yung link budget. Or makakagawa ka ng estimates about sa receive signal relative sa distance, transmit power, antenna gain, saka iba pang wireless link parameters. Itong tools na to, almost gumagana siya sa lahat ng Ubiquiti devices na currently meron ngayon. Yung first step na dapat natin gawin is to determine saan natin ilalagay yung points sa map kung magpo-point to point tayo or point to multi-point connection. Itatype natin dito yung lugar banda dito sa upper left corner. Type lang natin kung saan natin pagtatayuan yung antena natin. Pili ka lang dito kung point to point or magpo-point to multi-point connection ka. Sa ngayon, piliin natin itong point to multi-point. Pagkatapos, i-drag mo tong endpoints sa location ng paglalagyan mo ng potential antenna tower, station antenna. Mamaya, ipakita ko sa inyo kung paano mo pwede i-change yung kulay sa kalagyan ng name para ma-distinguish mo yung access point saka yung mga stations antennas. Kung mag-add ka ng additional station, i-click mo lang dito sa labas, tapos i-click mo tong add station. Dito mo rin makikita yung estimated minimum received signal strength as well yung capacity ng link na isa-simulate natin. Kung titingnan mo dito sa bottom, i-click mo lang tong collapse and expand bottom panel. Bale, ito yung visual representation ng Fresnel zone or Fresnel zone para maipakita kung meron or wala tayong line of sight sa link natin. Pansin mo tong highlighted area. Ito yung sectoral coverage visibility ng antena. Bale, i-click mo lang dito para ma-enable or disable mo yung coverage visibility. Yung highlighted area na kulay light blue, ibig sabihin nito malakas or strong yung transmission na cover ng access point antenna natin. Itong kulay blue naman, ibig sabihin medyo mahina na yung coverage ng transmission ng signal dyan. Ito namang kulay pink or lavender, ibig sabihin yan weak na or mahina na yung signal dyan. Kung itry mong i-drag yung station antenna mo dito sa area na malakas yung coverage, yung kulay na link niya is green. Ibig sabihin strong at successful yung connection. Pag dito mo naman ilagay sa kulay blue, yung link na line of sight natin niya is kulay orange. Ibig sabihin medyo mahina na yung signal. Kung idadrag naman natin yung station antenna natin banda dito sa kulay lavender or pink, nagkukulay red siya dahil sa mahina na yung signal dito or natatamaan na yung line of sight natin. Kung ilalagay mo naman siya dito sa area na hindi cover, naka-cover ng
signal, red siya. Ibig sabihin, lost connection. Walang link dito. Kasi kulay red na yung line of sight natin. Kung tingnan mo tong link niya, kulay red. Ibig sabihin yan, lost na yung connection dito. Dahil sa blockage or nabla-block na yung signal dito. So ito lang yung purpose ng sectoral coverage visibility. Nakikita mo dito kung saang area yung malakas, medyo mahina yung signal, saka yung area na weak na yung signal. Saka makikita mo din yung area na complete dead na yung signal or no connection na talaga dahil sa nabla-block na yung line of sight ng access point. Pansin mo dito nagtatouch na yung first Fresnel zone area natin, kaya nag-orange or medyo mahina na yung link connection. Pero mga pare ko ay okay pa yan kasi 40% or below 40% pa lang naman yung nabla-block. It means you can have object within this 40% blockage area. Okay pa yung link na yan kasi hindi pa naman siya nagtatouch dito sa imaginary line, which is yung 60% clearance zone. Kasi at least 60% of the first Fresnel zone radius should be free of obstructions. Klaro ba yun mga pare ko eh? Kung i-move mo dito sa kulay lavender or pink area, which is weak na yung coverage ng signal, mapapansin mo na kulay red na siya yung link natin. Kasi yung line of sight natin, wala na siyang direct line of sight. Possible dahil sa matataas na yung terrain or hilltops ng area dito. Yung importanteng requirement lang naman para makuha yung highest possible performance ng outdoor antenna or kahit anong wireless link is ma-maintain mo yung clear line of sight, hindi visual line of sight. Kasi hindi porket kitang-kita natin yung station antenna natin visually, kung beyond 40% ng transmission natin ay nabla-block na, i-expect mo na yung signal loss. Pansin mo, itong elliptical shape na kulay yellow, ito yung first Fresnel zone. Any obstacle within this volume, for example, mga hilltops, puno, mga buildings, can weaken sa transmitted signal natin sa access point natin. Kahit pa sabihin mong may direct line of sight dito or LOS between access point natin at station antenna. Bali, itong solid blue line, ito yung LOS or line of sight. Ito namang imaginary line, ito yung 60% clearance zone. Klaro ba yan mga pare ko eh? Yung rule of thumb lang naman, dapat dito sa first Fresnel zone, always siya clear sa obstruction. Kasi may negative impact yon sa signal strength natin. Pero yung 40% blockage dito sa first Fresnel zone, tolerable pa yun. Ibig sabihin, tolerable pa yung 40% blockage area dito sa first Fresnel zone. Mag-beyond na siya sa 40%, mag-cause na yon ng signal loss. At least 60% of the first Fresnel zone radius should be free of any obstructions. Laro ba yan mga pare ko eh? Yung maximum radius ng Fresnel zone, located siya dito. Half the distance between yung access point natin saka yung station antenna. Habang papalayo yung distance ng AP natin saka station antenna, yung radius increases din. So directly proportional siya. Habang nag-i-increase yung distance natin, nag-i-increase din yung radius niya o yung Fresnel radius.
Kung ito yung Fresnel zone radius, dito naman yung Fresnel zone clearance from the ground. Para maiwasan natin yung obstruction sa first Fresnel zone, ilagay or tasan lang natin yung antenna natin in a way na no obstacle sa first Fresnel zone natin. Ulitin ko lang, at least 60% of the first Fresnel zone radius should be free of obstructions. Banda dito sa kaliwa, ito yung access point side natin. Dito naman sa kanan, ito yung sa station side. Purpose, para maset natin or makapili din tayo ng product or antenna na plan natin gamitin. Bali dito sa access point side, yung gagamitin kong antenna is LAP 120. Pwede mo rin malagyan ng name para ma-distinguish natin doon sa points na nilagay natin sa map. So, lagyan lang natin ng name. Tapos, i-change natin yung kulay para ma-distinguish natin yung access point natin doon sa points sa map. Dito naman sa stations, sa right side, change lang muna natin yung pili tayo ng antenna na gagamitin natin. So dito yung gagamitin ko is light beam Gen 2. So lagyan din natin ng name. Bali ito yung station 1 ko, for example. Next, click mo lang dito. Bali ito yung sa station 2 ko. Lagyan lang natin ng name. Bali same din yung antenna. Tapos ito naman yung station 3 ko. Lagyan lang natin ng name. Yan. Kung titingnan natin dito sa taas, ito yung access point natin. Saka ito naman yung stations natin. Station 1, ito yung station 2, station 3. Ikaw na bahala kung saan mo plan lagyan ng antenna. Ito dito, ito naman yung latitude, longitude, decimal system coordinates location ng points na sinet natin dito. Pansin mo, itong decimal coordinate system, ito yung latitude, longitude location ng antenna points natin. Itong installation height, ito yung height ng radio antenna sa tower natin above ground level. Hindi ito yung height above sa building, or kung plan mo maglagay sa taas ng building, hindi ito. Bale, ito yung height ng antenna natin sa tower above the ground. Kasi itong Ubiquiti Earlink software, kinoconsider lang niya yung terrain elevation based sa Google Earth. Saka hindi kasama yung mga physical na objects gaya ng puno, buildings na pwede maka-obstruct sa Fresnel zone or Fresnel zone. Lahat ng calibration or calculation and prediction sa Earlink ay based lamang sa elevation ng ground. For this demo, set lang natin to 25 meters, bali equivalent to 82 feet yung height ng antenna natin. Para ma-change yung units from metric to imperial units, click mo lang dito. Pwede mo rin ma-adjust yung channel width dito from 40 MHz, 30 MHz, 20 MHz, and 10 MHz. Pansin nyo, habang pinapaliit natin yung channel width, bumababa din yung throughput ng antenna. Pag pinapa-increase naman natin yung channel width, nag-i-increase din yung throughput natin. At the same time, nagva-vary din yung modulation saka yung receive signal strength natin. Pero dito, isa-set ko siya to 20 MHz.
ito namang reference station height, ito yung average height ng station in a point to multipoint link. Ina-assume niya na lahat ng station antenna are at the same height. Pag i-adjust mo dito, magbabari din dito sa station. Bali, height of reference lang to. Yung technique lang naman dito, kung mag-simulate kayo, tingnan nyo dito sa visual representation ng Fresnel zone kung alin dito yung point sa Fresnel zone na mas malapit sa ground. Kasi possible meron puno dyan or building, kasi gaya ng sabi ko kanina, yung Ubiquiti Earlink software, kinoconsider lang niya yung terrain elevation per Google Earth at hindi yung physical objects gaya ng mga puno, buildings na pwede maka-obstruct sa Fresnel zone. So yung pwede nating gawin is to increase yung height ng antenna to avoid obstacles in the Fresnel zone for best radio signal performance. So dito pwede naman natin makita yung map. So dito bali yung point na mas malapit sa ground ay ito. Kung titingnan natin dito sa map, yung point na mas malapit sa ground, yung possible dito na makaka-obstruct based sa map is yung mga puno or high terrain elevation. So yung maaari natin gawin dito is pataasin yung location ng antenna natin or i-place mo siya sa higher location to avoid any obstacles sa Fresnel zone. Kasi without any obstacle in the first Fresnel zone, magre-resulta yon ng good signal without any interference. Kung magpo-point to point ka naman, ito yung piliin mo. Tapos same din yung process. Hanapin mo yung lugar, type mo lang dito. Then i-determine mo yung points na potential na paglalagyan mo ng potential tower. Drag mo sa desired location. Then dito sa visual representation, hanapin mo yung point sa line of sight na mas malapit sa ground or terrain. Kung titingnan mo dito, yung Fresnel height na mas malapit sa ground ay dito. So dito sabihin natin ito yung pinakamalapit, which is 20.8 feet. So kung titingnan natin dito sa map, yung location niya mga puno. So i-assume natin, i-estimate natin yung taas ng mga puno dito. Kasi gaya ng sabi ko kanina, itong Ubiquiti Earlink software, yung kinoconsider lang niya yung terrain elevation per Google Earth, hindi kasali yung mga physical objects gaya ng mga puno, buildings na pwede maka-obstruct sa Fresnel zone natin. Kasi without any obstacles sa first Fresnel zone, magre-resulta yun ng good signal without any interference. So to avoid any objects, the first Fresnel zone, i-place natin yung antenna sa higher position or location. So yung pwede natin gawin dito is taasan na lang yung antenna height natin. So dito, taasan natin, let's say dito sa station side. Kasi mas malapit sa terrain yung signal dito sa station side.
hindi pa nakapag-subscribe, click subscribe and like button na din. At para maabangan nyo yung mga bago kong uploads, kindly click na lang yung notification bell. Thank you.